Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video, I'll be interviewing some junior staff and rank and file employees about their experience working in a remote area and in Neom City. I came across this staff member while roaming around, but I couldn't ask the big boss. There are many departments here, but I can only interview a few people. So, let's get this started. Hope you enjoyed this video. So, alam nyo naman guys, ayan. So, nakabagi tayo ngayon at nag-iikot tayo, maghahanap tayo ngayon guys ng staff na aking madadaanan para tanungin sila kung ano yung kanilang experience. So, kung ano lang guys yung makita ko dyan habang habang nagro-roaming around ako. So, tatanungin natin sila sa kung ano talaga yung nagiging experience nila dito na mag-work sa remote area. At of course, na yun nga, napakalayo namin sa city, diba? Hi Shajat, can you share your experience working here in the remote area? How has it been for you? This project for the first time. When I came in this project in Neom, I felt is well, and my managers is also good, and my colleagues is also well. So I felt very nice here in this project, which is belongs to the Neom. And I really very appreciate to my managers, my colleagues. Then they teach me a lot of things in this project. And update, if you will be come here, so you will be get something new, and you will be get a good atmosphere in this project. And for the second question, how do you feel working in such a remote area far from the city? How is your experience living here? What do you think about the environment and your accommodation? Actually this Neom project is very far from the city, which is 250 kilometers from this Neom projects, which is very far from this. So when I continue in this project, I felt like a prisoner. Oh my gosh, that's true, correct. Yeah, we don't have life here, by the way. That's true. And then now our logistic managers is providing transportation to go to the city, but it's not enough because of after 1 week 6 days of working, then I got exactly. one day a week rest day. So I don't want to go from anywhere, I just take a rest. But I really very felt that's trouble. True, yes, that's true. This is the only one fact which you hurt your heart. Yeah, thank you. Working in Neom. Neom now my experience in now 2 years. Really? Working this NRCTU camp. Oh yeah. Neom. Okay. What is your position, please? I'm in the housekeeping supervisor. I'm working there in So you feel good? What? Because we are very far from the city, right? We're working in the remote area. So are you okay? Are you fine? Near the sea, our camp. You are happy? I'm happy. Really? Sure. So that's good. It's good to hear. Alright? Okay. Ano naman ang experience mo magtrabaho dito sa site? Sa Neom City, future Neom City. Okay ka lang ba? Yes, I'm good. Ano yung ginagawa mo? Just recording all the form that we need in a daily life as a housekeeping. Okay. And then? So, masaya ka naman dito? I hope so. Yes. Yes? So ngayon naman guys, lumabas tayo ng office. So nandito tayo sa labas. So, ito guys ang nakikita yung blue building. Yan yung tinatawag namin na zone 2. So again, maghahanap tayo ng ating may interview habang nagra-rounds ako. So guys, ito yung aking daily routine. So araw-araw talaga guys nag-iikot. At minsan mainit. So kailangan talaga natin guys ang tiyaga. Diba? Kasi sabi nga nila kahit saan naman talaga mahirap ang trabaho. So, sabi nga nila sa akin, you need to be grateful and thank you dahil may work ka. Of course naman, yes.
So ito na lang guys ang aking trabaho talaga. Malaking area to guys ang iniikot ko. Almost 35 hectares to. So yan ang aking daily. Isa sa mga daily routine ko na ginagawa. So ayan, stay with me guys kasi maghanap tayo uli ng ating ma-interview. So guys, malapit na tayo at meron tayong i-interviewin dito sa distribution laundry. Di bang i-share mo sa akin ano yung experience mo dito magtrabaho sa NEOM at nasa remote area pa tayo? For me, if you are single person, parang okay naman tumira dito kasi nga wala kang iniisip na namimiss mo yung isang tao. Pero if pag may sanay ka sa loved one, meaning sanay ka sa may partner, parang mahirap magtrabaho. Pero para sa akin, yung totoo, okay lang ako kasi sanay na ako sa ganitong trabaho na malayo sa city. Talaga? Opo. So, 'di ba? Kasi napakalayo talaga natin sa city. So, ilang how oftenly you are going to the city para naman mag-shopping? Yo, once a month only. Talaga? Pero masaya na ako yun kasi nabibili ko na yung yung gusto ko sa isang beses sa isang buwan. Tapos sa accommodation nyo, okay ka naman? Oo, masaya naman kasi comfortable ako sa bed, sa room, sa kasama, tsaka sa building naman okay naman. Thank you. So guys, ngayon naman tanungin natin si Arcela sa kanyang experience dito mag-work sa NEOM City at saka malayo pa sa mga kabihasnan, meaning to say, sa city talaga napakalayo namin. Tapos alam nyo ba guys, ganito lang talaga yung life namin dito, office, dito lang sa camp, sa site, tapos pagpupunta kami ng city, medyo malayo, but tonight, nagplan kami pumunta ng city kasi mag-Starbucks na kami. So Arcela, kwentuhan mo naman kami ng saglit lang sa mga experience mo dito. Paano ba yung buhay mo dito sa remote area? Paano? Ang na-experience ko lang dito sa remote area, actually this is my first time already. Really? When I come back here in Middle East, but this is the worst area that I worst? Oh my God! Yeah, because yun nga, siya. More mountains lang makikita mo, dagat, yun lang. Tsaka naka-stay ka lang sa camp, parang nasa jail lang. Ganon. Pero diba, sabi nga nila, pag nasa remote area ka, less expenses. Totoo ba yun? Oo, totoo naman kasi, di ka masyadong makapunta ng mga mall kasi may layo. It takes travel 3 hours, balikan 6 hours. So marami ka ng pera niyan kasi hindi ka nag-i-spend ng pera. Hindi naman siya masyadong marami kasi alam mo na, pumunta tayo ng bansa para sa pamilya. So prioritize din natin yung pamilya padalhan ng pera. Buti pa siya maraming pera. Kunti lang. Tapos, kunti lang daw. So kusa naman yung environment. Actually, ang environment dito is okay lang naman. So as of now, parang mag-changing na naman yung climate kasi ongoing na naman yung Ramadan. So, Ramadan meaning to say, it's a summertime. So, kumusta naman yung accommodation niya? Accommodation namin, okay naman. Ganda siya, diba? Maganda siya. Kompleto sa lahat. Kompleto, no? Pati sa food. Yes. Actually, guys, wala na tayong alalahanin dito, diba? Libre na lahat siya, diba? Libre talaga lahat. Lahat na, wala ka nang alalahanin. Kahit sa food, sa lahat, sa laundry, everything. Yes. So, thank you, Arcela. As always, welcome. So guys, ngayon naman tanungin natin si Arcela sa kanyang experience dito mag-work sa NEOM City at saka malayo pa sa mga kabihasnan, meaning to say, sa city talaga napakalayo namin. Tapos alam nyo ba guys, ganito lang talaga yung life namin dito, office, dito lang sa camp, sa site, tapos pagpupunta kami ng city, medyo malayo, but tonight, nagplan kami pumunta ng city kasi mag-Starbucks na kami. So Arcela, kwentuhan mo naman kami ng saglit lang sa mga experience mo dito. Paano ba yung buhay mo dito sa remote area? Paano? Ang na-experience ko lang dito sa remote area, actually this is my first time already. Really? When I come back here in Middle East, but this yeah, because yun nga, siya. More mountains lang makikita mo, dagat, yun lang.
tsaka naka-stay ka lang sa camp, parang nasa jail lang. Ganon. Pero diba, sabi nga nila, pag nasa remote area ka, less expenses. Totoo ba yun? Oo, totoo naman kasi, kasi di ka masyadong makapunta ng mga mall kasi may layo. It takes travel 3 hours, balikan 6 hours. So marami ka ng pera niyan kasi hindi ka nag-i-spend ng pera. Hindi naman siya masyadong marami kasi alam mo na, pumunta tayo ng bansa para sa pamilya. So prioritize din natin yung pamilya padalhan ng pera. Buti pa siya Kung maraming pera. Unti lang. Tapos, ay kunti lang daw. Sukusa naman yung environment. Actually, ang environment dito is okay lang naman. So, as of now, parang mag-changing na naman yung Climate kasi ongoing na naman yung Ramadan. So, Ramadan meaning to say it's summertime. So, kumusta naman yung accommodation niya? Accommodation namin is okay naman. Ganda siya, di ba? Maganda siya. Kompleto sa lahat. Kompleto, nandyan. no? Pati sa food. Yes. Actually, guys, wala na tayong alalahanin dito, diba? Libre na lahat totoo siya, yan, totoo. diba? Libre talaga lahat. Lahat na, wala ka nang alalahanin. Kahit sa food, sa lahat, sa laundry, everything. Yes. So, thank you, Arcela. As always, welcome. Yes, ma'am. So, ma'am, ano mang masasabi mo na nandito ka na-assign sa pinakasulok-sulok sa probinsya ng Tabuk? Ang masasabi ko, sa umpisa, medyo mahirap para sa akin kasi limitado yung mga gusto kong gawin sa sarili ko, sa mga nakasanayan ko, lalo na buong career ko, sa city talaga ako na-assign. Then, first time ko magtrabaho dito sa remote. Pero, sa ngayon, nakakapag-adjust na ako at ang napakaganda dito, syempre, fresh ang hangin, tapos ang ganda pa ng view, ang ganda ng dagat, tapos marami akong natutunan talaga. So, mga iba't ibang kultura, lalo na yung mga lokal na napakalayo nila sa city. Ano pa ba ang mga kultura nila na hindi pa naaayon ngayon sa, alam mo yun, sa mga sinasabing nasa city. So, natutunan ko yung kung gaano talaga ang pagkakaiba pa nila. Tapos, natutunan ko yung respeto sa sarili. Natutunan ko yung mga bagay na dapat irespeto ko pala na hindi ko mga nakaugalian. Yun. So guys, nakarating na nga kami ng Tabuk sa haba ng aming biyahe at gabing-gabi na. Pagdating namin sa mall, magsasarado na. So nagutom na kami kaya ito kumain na lang kami ng KFC. So after namin mag-dinner, so ganito na naman uli ang gagawin namin. Babalik na kami sa site. At for sure, darating kami madaling araw na. So, ito, nagutom na kami. Kakain na muna kami. Thank you for watching. Bye-bye!